Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Makabansa, Grade 3 Quarter 1, Lesson 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa payak na kahulugan ng kasaysayan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan, rehiyon na kinabibilangan. Layunin. Nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad at natutukoy ang mga makikita sa isang komunidad. Tingnan ang larawan ng Luneta Park. Mga tanong. 1. Sino sa inyo ang nakapunta na sa lugar na ito? Two, ano-ano ang makikita rito? 3. Maaari ba ninyong ilahad sa klase ang inyong naging karanasan sa pagpunta rito? 4. Bakit ito pinupuntahan ng mga tao, lalong-lalo na ng mga turista? Sa aralin natin sa araw na ito, inaasahan na nabibigyang kahulugan ang kasaysayan. Sino? Ano? Kailan? Saan? Talakayin natin. Sino? Kailan natin ginagamit ang tanong na ito? Sagot, kapag nais nating malaman kung sino ang tao na tinutukoy o sangkot sa pangyayari. Sino? Ano ang inaasahan nating sagot sa mga tanong na nagsisimula rito? Sagot, inaasahan natin ang pangalan ng tao o kung sino ang gumawa ng isang bagay. Ano? Kailan natin ginagamit ang tanong na ito? Sagot, kapag nais nating malaman ang isang bagay, ideya o pangyayari. Kailan? Ano ang gamit ng tanong na ito? Sagot, ginagamit ito kapag nais nating alamin ang oras, araw, petsa o panahon ng isang pangyayari. Saan? Kailan natin ginagamit ang tanong na ito? Sagot, kapag nais nating alamin ang lugar kung saan naganap o magaganap ang isang bagay. Bakit? Kailan natin ginagamit ang tanong na ito? Sagot, kapag nais nating malaman ang dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay.
Ipakita at iparinig ang awiting pambata patungkol sa Luneta Park. Maaari ding gumamit ng ibang video na naglalahad ng isang makasaysayang lugar sa kinabibilangang pook. Mga tanong. Tungkol saan ang awitin? Sagot, ang awitin ay tungkol sa Luneta Park, isang makasaysayang lugar sa Pilipinas kung saan maraming tao ang nagpapahinga, namamasyal at nag-aaral tungkol sa kasaysayan. Ano ang sinasabi nito patungkol sa Luneta Park o makasaysayang pook na pinili ng guro? Sagot, ipinapakita ng awitin na ang Luneta Park ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Dahil dito, inialay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang buhay para sa bayan. Isa rin itong pook pasyalan at pag-aaral, kung saan maaaring matuto ang mga bata tungkol sa mga bayani at kasaysayan ng bansa. Ayusin ang mga jumbled letters upang makabuo ng salita. Ang sagot, kasaysayan. Kasaysayan. Ulitin nyo nga mga bata. Ano nga ba ang kasaysayan? Ang kasaysayan ayon kay Zeus Salazar ay isang salaysay patungkol sa nakaraan o nakalipas na may saysay. Ibig sabihin, ito ay salaysay na may kahulugan, katuturan at kabuluhan sa kinabibilangang komunidad. Ang kasaysayan ay may mga elemento. Ang ilan sa mga ito ay tao, pangyayari, panahon, at lugar. Think, pair, share. Humanap ng inyong kapareha. Sa loob ng 2 minuto ay ibahagi mo ang naranasan ng inyong lugar noong nagdaang linggo o buwan. Narito ang mga tanong. Ano ang mahalagang naganap sa inyong kinabibilangang pook noong nakaraang linggo o buwan? Paano nakaaapekto sa inyong pamayanan ang pangyayaring ito? Ano ang naging tugon ng inyong komunidad sa pangyayaring ito? Pagbabahagi sa klase. Tumawag ng mga piling mag-aaral upang magbahagi sa klase. Narito ang mga tanong. Naging madali ba sa inyo ang ating naging gawain? Bakit? Ano ang ginawa ninyo upang malaman ng inyong kamag-aral ang mga naganap sa inyong kinabibilangang lugar noong nagdaang linggo o buwan? Ano-ano ang nakapaloob sa salaysay ng inyong mga kamag-aral upang maunawaan ninyo ang kanyang ibinabahagi? May epekto ba sa iyong kamag-aral ang pangyayari sa kanilang kinabibilangang pook noong nakaraang linggo o buwan? Ano ang ibinunga nito? Mahalaga ba na alam at nauunawaan natin ang mga nakalipas na pangyayari sa ating kinabibilangang pook? Bakit?
Ang kasaysayan ay isang salaysay o kwento patungkol sa nakaraan o nakalipas na may saysay. Ibig sabihin, ito ay koleksyon ng mga pangyayari at karanasan ng tao sa nakaraan na may kahulugan, katuturan, at kabuluhan sa kinabibilangang komunidad. Dapat na maliwanag at nauunawaan ang tao, panahon, lugar at pangyayari upang ito ay masabing salaysay o kwento ng nakalipas na may saysay. Buuin ang pangungusap. Sagutan natin. Ang kasaysayan ay isang salaysay patungkol sa nakaraan o pangyayari na may kahalagahan. Ito ay mga elemento. Ang ilan dito ay tao, lugar, panahon, at pangyayari. Sagutin ang mga tanong. Ano ang dapat mong maging damdamin at gawin patungkol sa kasaysayan ng iyong kinabibilangang komunidad? Sagot, dapat kang magkaroon ng pagmamalaki, pagpapahalaga at paggalang sa kasaysayan ng iyong komunidad. Mahalaga ring alamin, aralin, at ibahagi ito sa iba upang mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon. Tukuyin kung anong elemento ng kasaysayan ang inilalahad ng mga sumusunod na bilang. Number 1, Jose Rizal. Ang sagot, tao. Number 2, Bagong Bayan. Ang sagot, lugar. Number 3, Disyembre 30, 1896. Ang sagot, panahon o petsa. Number 4, pagbaril kay Dr. Jose Rizal. Ang sagot, pangyayari. Number 5, Maynila. Ang sagot, lugar. Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Lesson 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga elemento ng kasaysayan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan, at rehiyon na kinabibilangan. Layunin, naiisa-isa ang mga elemento ng kasaysayan. A. Tao. B. Lugar. C. Panahon. At D. Pangyayari. Maghahanda ang guro ng paper strips na naglalaman ng mga mahahalagang tao, lugar, petsa at pangyayari ng kinabibilangang pook. Maaaring sa barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon.
Pangunahan ang klase sa paglalaro ng Pinoy Henyo. Narito ang paraan kung paano ito gawin. Una, pumili ng 3 pares sa mga mag-aaral. Pangalawa, bawat pares ay pipili ng huhula sa kanilang dalawa at ang isa naman ay ang sasagot lamang ng oo, hindi o siguro sa mga tanong ng huhula. Ang mga kategorya ay tao, lugar, petsa at pangyayari. Pangatlo, ang limitasyon ng oras ay 2 minuto. Magsisimula ang timer kapag isiniwalat na ang salita at nagsabi na ang guro ng go. Pang-apat, magdagdag ng 5 segundo bilang parusa sa sumasagot ng iba pang sagot bukod sa oo, hindi o siguro. Pang-5, titigil ang timer kapag nahulaan ng kapareha ang sagot. Ang mga parusa ay idadagdag sa huling oras. Pang-6, ang pares na may pinakamabilis na oras ang mananalo. Balikan natin ang mga salita kahapon. Sino? Ano? Kailan? Saan? Ano ang makukuha nating sagot mula sa mga ito? Sino? Ang sagot, tao. Ano? Ang sagot, pangyayari. Kailan? Ang sagot, panahon o petsa. Saan? Ang sagot, lugar. Ang mga elemento ng kasaysayan ay karaniwang tumutukoy sa mga pangunahing bahagi na ginagamit ng mga historiador upang suriin at bigyang kahulugan ang mga nakaraang pangyayari. Ang mga elementong ito ay tumutulong sa pagsusuri at pag-unawa sa nakaraan sa isang organisado at makabuluhang paraan. Tingnan ang nasa larawan. Ito ay ang monumento ni Andres Bonifacio. Basahin natin. Teksto mula sa Panandang Pangkasaysayan ni Andres Bonifacio sa Tutuban, Maynila. Andres Bonifacio, 1863 to 1897. Isinilang sa pook na ito noong ika-30 ng Nobyembre, 1863. Lumaki sa pagdaralita, ngunit natuto sa sariling pagsisikap at likas na katalinuhan. Lumabas sa mga dulang Tagalog sa pamamahala ng Teatro Porvenir sa Trozo. Itinatag ang mapanghimagsik na katipunan ng mga anak ng bayan noong ika-7 ng Hulyo 1892 na ang layo'y makamtan ang kasarinlan ng bayan. Namuno sa paghihimagsik laban sa mga Kastila noong 1896 na humantong sa Republika ng Pilipinas noong 1898. Namatay sa Cavite noong ika-10 ng Mayo 1897. Mga tanong. 1. Sino ang kinikilala o binibigyang halaga sa monumento na makikita sa larawan? Ang sagot, si Andres Bonifacio ang kinikilala at binibigyang halaga sa monumento. Number 2.
Saan makikita ang monumentong ito ni Andres Bonifacio? Ano ang kaugnayan ng lugar na ito sa kanya? Ang sagot, makikita ang monumento sa Maynila. Dito siya isinilang at lumaki, kaya mahalaga ang lugar na ito sa kanyang buhay. Number 3, kailan siya ipinanganak? Ano-anong mahahalagang panahon sa buhay ni Andres Bonifacio ang inilahad sa panandang pangkasaysayan? Ang sagot, ipinanganak siya noong Nobyembre 30, 1863. Mahahalagang panahon sa buhay niya, Hulyo 7, 1892, itinatag ang Katipunan. 1896, namuno sa himagsikan laban sa mga Kastila. 1898, nagkaroon ng Republika ng Pilipinas. At Mayo 10, 1897, namatay siya sa Cavite. Number 4, bakit kinikilala o binibigyang halaga si Andres Bonifacio hindi lamang sa Maynila kundi sa buong bansa? Ano-ano ang nagawa niya para sa bayan? Sagot, kinikilala siya sa buong bansa dahil lumaban siya para sa kalayaan ng Pilipinas. Itinatag niya ang Katipunan at pinamunuan ang laban sa mga Kastila. At siya ay isang matapang na bayani na naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Magbigay ng isa pang makasaysayang pook sa kinabibilangang komunidad, maaaring sa barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon, at ipagawa sa mga mag-aaral ang graphic organizer. Tala sa guro, maglaan ng teksto patungkol sa makasaysayang lugar sa kinabibilangang pook, maaaring sa barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon na susuriin ng mga mag-aaral. Halimbawa nito ay ang Dambanang Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ang Dambanang Aguinaldo ay makikita sa Kawit, Cavite. Ito ang bahay ni General Emilio Aguinaldo. Noong Hunyo 12, 1898, sa balkonahe ng bahay, ipinahayag ni General Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Sa araw ding iyon, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at tumugtog ang lupang hinirang. Sagutin natin at ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod na tanong. Sino ang tampok sa pangyayari? Ang sagot, General Emilio Aguinaldo. Ano ang naganap? Ang sagot, ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Kailan ito naganap? Ang sagot, Hunyo 12, 1898. Saan ito naganap? Ang sagot, sa Dambanang Aguinaldo sa Kawit, Cavite. At bakit ito naganap? Ang sagot, upang ipakita na malaya ang Pilipinas mula sa mga Kastila. Mga tanong. Number 1, ano-anong elemento ng kasaysayan ang ginamit ninyo upang suriin at bigyang kahulugan ang mga nakaraang pangyayari? Sagot, ginamit namin ang mga pangunahing elemento ng kasaysayan tulad ng tao, ang mga taong may mahalagang papel sa kasaysayan. Pangyayari, mahahalagang kaganapan na nagbago sa buhay ng mga tao. Panahon, kailan ito naganap? At lugar, saan ito nangyari? Sa pamamagitan ng mga elementong ito, mas naiintindihan natin ang mga kwento ng nakaraan. Number 2, kapag may nakita kayong monumento o bantayog sa inyong kinabibilangang pook,
Ano ang dapat ninyong gawin? Sagot, dapat itong igalang at pahalagahan. Alamin natin kung sino o anong pangyayari ang inaalala ng monumento. Makabubuting magbasa, magtanong o makinig sa guro o magulang upang mas maunawaan ang kahalagahan ng kasaysayan na kinakatawan ng monumento. Ang gawain patungkol sa mahalagang pangyayari sa aming komunidad ang magsisilbi na ring pagtataya ng natutuhan ng mga mag-aaral. Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kasaysayan ng kinabibilangang pook. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan, rehiyon na kinabibilangan. Layunin na ilalahad ang kasaysayan ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng awit. Pumili at humanap ng video ng kilalang folk song sa rehiyong kinabibilangan at ipanood o iparinig ito sa mga mag-aaral. Pwedeng ilagay dito ang himno ng rehiyon o lalawigan. Halimbawa, Calabarzon March. Matapos mapanood ang video, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Patungkol saan ang awit? Paano nito inilalarawan ang ating rehiyon? Maipagmamalaki ba natin ang ating rehiyon? Bakit? Muling patugtugin ang awit at hikayatin ang mga mag-aaral na sabayan. Awitin ito ng mahina at malakas at mabilis at mabagal. Pag-aralan kung paano ito aawitin ng mga mag-aaral gamit ang mga elementong nabanggit. Samahan naman ngayon ng tunog mula sa palakpak at padyak habang inaawit ang kanta. Sa aralin natin sa araw na ito, inaasahan na nailalahad ang kasaysayan ng kinabibilangang pook sa pamamagitan ng awit. Ipakita ang mga larawan ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa paglipas ng panahon. Narito ang halimbawa ng mga larawan. Matapos maipakita ng guro ang mga larawan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Patungkol saan ang mga larawan? Ano ang ipinapakita ng mga larawang ito? Ang mga larawan bang ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa ating kinabibilangang pook? Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ito ba ay bahagi ng kasaysayan? Bakit ninyo nasabi? Ngayon naman, magpapakita ng video o magpapatugtog ng himno ng kinabibilangang pook ang guro. Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa guro, ipaskil sa pisara ang liriko ng himno ng kinabibilangang pook.
Matapos mapakinggan ang awitin o video, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Patungkol saan ang awitin? Ano ang sinasabi nito patungkol sa inyong kinabibilangang pook? Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naglalahad ba ito ng kasaysayan ng ating kinabibilangang pook? Bakit ninyo nasabi? Ang kasaysayan ng kinabibilangang pook ay maaaring isalaysay sa pamamagitan ng awit ng iba pang likhang sining. Kung gagawa ka ng sariling awit o likhang sining tungkol sa kasaysayan ng inyong pook, anong bahagi ng kasaysayan ang nais mong ipakita at bakit? Pagtatanghal ng bawat pangkat. Tala sa guro, gumamit ng rubric sa pagbibigay ng marka sa mga mag-aaral. Narito ang rubric na maaaring gamitin. Bahagi, pag-awit, sabay-sabay, kumpiyansa, at pagkakaisa. 3 puntos ang pinakamataas kada bahagi. Ang pagtatanghal ng mga mag-aaral ang magsisilbi na ring pagtataya ng natutuhan ng mga mag-aaral. Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Lesson 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pinagmulan o kasaysayan ng kinabibilangang pook. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan at rehiyon na kinabibilangan. Layunin na isasalaysay ang kasaysayan ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng malikhaing pagkukwento. Pag-awit ng himno ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Maaaring awitin ito ng mga mag-aaral sa paraang ginamit nila sa pagtatanghal noong nakaraang araw. Buuin ang pangungusap. Ang pangalan ko ay Patlang. Ayon sa aking mga magulang o kasama sa bahay, ang pinagmulan nito ay Patlang. Ang kahulugan nito ay Patlang. Basahin natin ang pinagmulan o kasaysayan ng lalawigan ng Ifugao. Ang pangalan ng Ifugao ay galing sa salitang pugo na ang ibig sabihin ay burol o hill. Ang ay naman ay nangangahulugang taga. Ibig sabihin, taga-pugo. Nang dumating ang mga Espanyol, pinalitan ang ipugo sa salitang Ifugao. Sa panahon ng mga Amerikano, napalitan ang baybay ng Ifugao at naging Ifugao. Ito na rin ang ginamit hanggang sa kasalukuyan. Matatagpuan sa Cordillera Administrative Region sa Luzon ang lalawigan ng Ifugao. Lagawe ang kabisera nito. Napaliligiran ng Benguet, Mountain Province, Isabela at Nueva Vizcaya ang Ifugao. Ang pangunahing atraksyon ng lalawigan sa mga turista ay ang hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Noong 1995, ipinahayag ng UNESCO ang lugar na ito bilang pamanang lugar sa mundo o World Heritage Site. Narito ang mga tanong tungkol sa ating binasa. Number 1.
patungkol saan ang teksto? Ang sagot, patungkol ito sa kasaysayan at pinagmula ng lalawigan ng Ifugao. Number 2, saan nagmula ang pangalang Ifugao? Ano ang kahulugan nito? Ang sagot, galing ito sa salitang pugo na ang ibig sabihin ay burol o hill. Ang ay naman ay nangangahulugang taga, kaya ang ipugo ay taga-burol. Number 3, paano ito naging Ifugao mula sa tawag na ipugo? Ang sagot, pinalitan ito ng mga Espanyol mula ipugo sa Ifugao. At sa panahon ng mga Amerikano, naging baybay na Ifugao. Ito na ang ginagamit hanggang ngayon. Number 4, saan ito matatagpuan? Ano-anong mga lalawigan ang nakapaligid dito? Ang sagot, matatagpuan ang Ifugao sa Cordillera Administrative Region sa Luzon. Nakapaligid dito ang mga lalawigan ng Benguet, Mountain Province, Isabela at Nueva Vizcaya. Ang Lagawe ang kabisera nito. Number 5, bakit ito kilala? Ang sagot, kilala ang Ifugao sa hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Noong 1995, ito ay kinalala ng UNESCO bilang pamanang lugar sa mundo. Number 6, paano natin maipagmamalaki ang Ifugao? Ang sagot, maipagmamalaki natin ito sa pamamagitan ng paggalang at pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng mga Ifugao, pagpapakita at pag-aalaga sa hagdang-hagdang palayan, at pagpapakilala nito sa ibang tao bilang bahagi ng ating pamana bilang Pilipino. Pangkatang gawain, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bigyan ng oras ang mga mag-aaral upang talakayin kung paano nila mailalahad ang pinagmulan o kasaysayan ng kinabibilangang pook sa pamamagitan ng malikhaing pagkukwento. Pagtatanghal ng bawat pangkat. Tala sa guro, gumamit ng rubric sa pagbibigay ng marka sa mga mag-aaral. Narito ang halimbawa na rubrics na maaari ninyong gamitin. Bahagi, nilalaman, kreatibidad, pagbigkas at tinig, kooperasyon ng pangkat. 3 puntos ang pinakamahusay kada bahagi. Ang pagtatanghal ng mga mag-aaral ang magsisilbi na ring pagtataya ng natutuhan ng mga mag-aaral. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!